Ito, medyo malaki-laki po talaga yung sugat niya dito daw tol. Ni ate na ipadalang motor. Hmm. Idala man niya, Wala na akong magawa tol kasi nangyari na ang nangyari. Nagdasal na lang ako sa Panginoon. What's up tol? Isa mapagpalang gabi po sa inyong lahat tol. Lalong lalo na po sa lahat ng masugid na taga-suporta po sa atin. Isang masamang balita po tol na habang pupunta na sana kami ni Mukong doon sa bundok. At yun ang nangyari. Bigla pong tumawag yung asawa ko dahil si Rainier na na-aksidente sa motor kagabi tol, kagabi pa siya na-aksidente. Dahil inutusan so yun tol, ang ganito kasi daw nangyari tol kasi hindi ko naman alam talaga ang buong detalye. Tinanong ko na lang si George at yung asawa ko. Si Rainier, inutusan ng asawa ko na pabili ng ice dun sa may tindahan ba. Problema lang kasi tol, ang nangyari ang motor ng kapitbahay po namin ginamit na Rainier na walang pahindulot o walang paalam. Dahil doon siya nagka-practice kung baga doon siya yung tawag driver nagpa-practice siya habang wala di ako dito. Pero yun tol, hindi siya nagpaalam ba na ginamit niya yung motor, bumili siya ng ice kasi inutusan ng asawa ko at hindi din alam ng asawa ko na kasi sabi ng asawa ko dito na bili ka ng ice dun sa tindahan. Gusto sana niya yung isang motor ko dito yung gagamitin pero hindi papayag ng asawa ko ba kaya sinabihan siya na maglakad ka na lang papunta doon sa tindahan. Yun ang nangyari tol na nabalitaan na lang nila na balik si Rainier dito sa bahay. Yung tindahan namin na duguan na po tol ito medyo malaki-laki po talaga yung sugat niya dito daw tol. Ito sabi po ng asawa ko hasta kasi si George man din ang nakaalam. Dali-dali yan na tinulungan nila George at yung mga kasamahan ko, yung mga kaibigan ko dito sa amin. Idinala siya sa ospital. Problema talaga tol. Akala nila na hindi siya sagasa ng bata. Ang nangyari tol, yung bata nasa tabi ng daan ba? Nasa tabi ng daan. Tapos si Rainier medyo malakas ang takbo niya. Tapos yung front brake tol, yung front brake, yun po ang bigla po niyang pinrino ang motor. Kaya ang nangyari bumulagta o tumalitok ang motor ba? Anong tawag yun sa Tagalog? Yung balitok sa amin Bisaya tol, balitok ang motor. Mambling po yung motor kaya medyo malayo-layo talaga yung pagnunan niya to baka na kung anong tawag na trapo nilagay tol na handusan niya tol. Medyo natingnan ko kanina ang kalayo tol parang 15 feet ang kalayo na nadesisyahan niya. Doon siya nakuan ba siguro bukas punta ako dun sa ospital. Tapos hanap pala tayo ako ng pera tol kasi malaki talagang gastos. Ang isang pinakalaking problema ko tol yung bata, yung nadali ba yung bata kumbaga pagkatambling niya pagkahinto niya tol doon siya kuwan sa bata ba paghinto niya sa pagtakbo yung pagkabalintog niya tol doon siya bumanda o napunta sa bata at yung bata tol natumba din sa tabi ng daan at may kunting sugat naman dito sa ulo yung bata pero isugod agad din sa ospital. Yung sabi ng doktor okay naman yun, wala namang ibang dalos ang bata, yun lang ang ulo pero kinakailangan tol na ma-CT scan
Mm, malaking halaga din ang kailangan. Sabi ng ina kanina ng kinausap ko, need po nila ng 10K. 10K po yung dinidima nila. Ang sabi ko na hanap muna ako ng pera. Kaya naghanap-hanap kami ng pera. Yun, nakaipon po kami ng 5K. 5K lang po yung naabot namin. Kaya nandun sila, dinala din balik sa agad sa ospital para ma-CT scan. Sabi ko naman, i-update ko na lang ako kung ano ang karagdagan pang kalagayan sa bata. I-update lang. Kumbaga may true contact lang kami tol. Tawagan na lang kami ganito. O hayaan nyo, bukas ng umaga pupunta doon ako uli doon sa ospital para may pag-usapan na tol ba, kasi gustong gusto sana nila tol na magsampa ng kaso, pero kinausap ko na lang dahil cargo ko talaga tol. Kinausap ko, nanghingi lang ako ng mga pasensya. Ganito nangyari. Pero ang gusto lang nila tol sa ang gusto lang talaga sa may kausap na kami sa ina at ama ng bata, yung nadisasya yung biktima. Ang gusto lang sana nila na masitiskan yung bata, di bali na daw yung ibang gastusin, basta ang importante lang tol masitiskan yung bata. At alam naman daw niya na ang sitwasyon at hindi naman nag-intindi sila tol ba, hindi naman yun sinasadya kasi aksidente nga ang nangyari. Sa kanila lang tol na sitiskan na kaagad ng maaga yung bata, kasi yung bata tol 2 taon pa po, kagaya pa na kaedad-edad pa ni Pinunong Liit ba na magtatlong taon, 2 katuig pa tamay no. 2 taon pa, maglakat 3 taon pa tol. Kinakailangan talaga. Pati din si Renier tol, okay naman siya, nagising na punta ko kanina, gising na po si Renier. Pero ang kailangan lang na may CT scan din siya, pero ginagawa naman yung mga paraan. At yung may mga kaibigan ako na doon nandoon din sa hospital, kinausap ko. Nakisuyo muna ako sa kanila na ganito kami, kumbaga ba kami na lang nag-usap-usap na tulungan tayo kasi hindi pwede na ako doon magbabantay. Sino na lang maghahanap ng diskarte dito, saan tayo maghanap ng pera. Halos hindi ako nakapagay tol kung anong isipin ko, okay lang sa akin na kung di bali na nadisasya si Renier, basta wala lang sanang na-damage na ibang tao ba. Yung motor pa na ginamit hindi pa amin, tapos inutang pa, malaki talagang babayaran. Motor babayaran pa yun, at yung bata para sa ospital. Pero kaya lang to tol, pagdasal lang natin kahit ano na mangyari, pagsubok lang to. Tanungin ko si George tol sa iba pang mga nangyari, kasi siya ang kinausap nandito po si George tol. Buti na lang si George, hindi si mama, kasi nagkausap-usap sila. George, Aragod, luto na ng giluto da. Luto na muna. Diyan ka. Diyan ka. Ano man jadi inahitabo ni Renier? Bagala pa. Si ate si Renier, disubo ni ate og kuan. Ayos mga. Guys, bus dili siya gusto ni ate na ipadalang motor. Idala man niya, way panangid. Ito lagi sa silingan ng motor. Ito ang iyang sa kuha, iya kung ubanon kay magkunit sa ice. Madlok man ko. Kaya ko kaila diya ba? Kuha na lang ko ni uban. Tapos pag abot, nakadugo na yan Riyaw. Matong na kami nagdala dito sa kuan, doktor. Dito sa kuan. Labo ka to niya po. Si Kuya mo kung na po nagkuhan sa mua. Ako nagkunit ka rin niya.
Gani kay na po to yung amigo na mo kong rin na siya po nag-drive sa motor isa. Amo na kuan ito pag abot mo dito dili mo na pwedeng nurse na mo kuan. Mo mutambal. Tidala to sa Pikas Hospital. Kasi sunod lang po si Mokong. So yun tol, sabi po ni George, inutusan niyo na bumili ng ice. Gusto kong daw sana ni Rainier na isama si George, kaya hindi papayag si George na hindi pa siya kakilala dyan ba. Sinabihan lagi talaga yung asawa ko na hindi bawal magmotor. Hindi naman siya nagmotor sa motor ko dyan na nakaparking sa labas, yung isang motor ko. Hindi naman yung ginagamit, pero iba namang motor yung ginagamit. Si Rainier kasi tol, nabait naman din yun na bata, pero may may pagkakunting suplado din. Kaya minsan masasabihan ko siya minsan. Pero yung sinasabi ko sa kanya tol, hindi yun yung ibig sabihin ba na sinabihan ko siya na kumbaga sinabihan ko siya tol para na po sa kanya. Dahil nandito naman siya sa akin, dapat i-guide ko siya talaga ng tama. Pero hindi ko talaga maiwasan na may gali siya talaga na medyo kuwansa ko ulo ba, medyo ugaling may matigasin. Pero kinausap ko naman ng mahinahon na ganito, ganyan ang gawin mo, bawal yan, mali yan, ganyan ang ginakausap ko sa niya. Parang itulirik ba, may guide ko ng maganda. Pero wala naman akong magawa tol, aksidente na po yun, nangyari na. Ang gagawin ko na lang, hindi ko naman pwedeng pababayaan, magtutulungan na lang kami. Kaya sinabihan ko si George dito na bawal siya mag galaw-galaw sa mga kagamitan ko dyan, lalo na motor. Lesson learned na po yun sa nangyari. Yun tol, nais ko lang ipabot sa inyo. Yun ang nangyari ka rin yan. At abang-abang na lang po kayo tol sa iba pang update. Iba pang update na maibigay ko. Baka bukas may update naman ako. Kasi hindi na ako muna sa mag-explore kung hindi maging okay ang lahat tol. Nais ko lang ipabot sa inyo. Ganun po ang nangyari. Kung ano ang mga kalagayan tol, mag-update na ako. Kanina tol, wala talaga ako nakapag-video kasi marami akong iniisip ba, hindi na ako sa cellphone. At sa ngayon pala na tol, si Mokong nandoon sa ospital, pinapunta ko. Temporaryo ba na siya muna ang nagbabantay doon. At may mga kaibigan ko din ako na mga tauhan ko ba na dito, ng mga kapitbahay ng mga ko doon, isa din na nagbabantay doon kasama nila Mokong. Masakit man, pero wala na akong magawa tol kasi nangyari na ang nangyari. Nagdasal na lang ako sa Panginoon na sana maging okay po ang lahat. Abang-abang na po kayo tol sa susunod na update ko sa nangyari dito. At si George tol, walang problema, okay naman siya dito. Nagluluto naman siya dito, nagtulong naman siya sa bahay. Basta sabi ko lang kay George na hindi siya pwedeng mag-alis na hindi magpaalam, at lalong-lalo na sa nangyari ngayon. Parang natutrauma din to siya kasi nakikita yung mga dugo dito ba. Maraming dugo. Mayroon niya. Igura to nakaabot diri Igura to nakaabot diri sa tumba. Iya mo ko ba natulog ko, iya ko ni pukaw. Nga naman sa kuha na lisugod siya nga ati palit og ice. Hindi na yung sa kuha na magbaktas sa dami. Kaya wala din lang ko ng uban kay magluto pa man ko. Pag kanya pag na may motor na sa kan ba Pikas balay. Yan di kuha iway pananghid. Pag abot dito kay pag uli niya diri na siya samad. Ano ko balo ba na unsa siya? Wala na gyud sinistorya sa ko kay nakuyapan. So mga ditong gipakita ninyo na may kunting clip tol na i-upload siguro to ni Kuya Bads at kasi
Ganda na ni Alpha. Itong video na nakuha ni mo kung kadali na atong nakuya pa na sa wheelchair, no? Mm. Naghatid po sa kanila tol. Rin niya at saka yung bata. Ito si George, sumama doon sa papunta doon sa bayan na may sa clinic ba. Nagpakarga ng ambulansya. Sila muko ang sumama papunta doon. Tol, abang-abang na lang po kayo. Salamat po sa pagpanood at abang-abang lang po kayo tol sa sunod kong update sa kalagayan ni rin yan.